Walang pikon, huwag kang BS. Balat sibuyas. O, Attorney Dino. Oo. Bakit ako? Parang ready ka eh. Segment mo yan, oh. Oo nga. Attorney De Leon, no? Okay, so unang sagutin na kagad natin upfront. Okay ba o tama ba na ikaw ay miyembro ng Kongreso na same body na nagagawad at nagre-regulate ng mga prangkisa? Ito yung tinatawag natin. Ang tawag dyan. Damn if you do, damn if you don't. Alam mo kasi, kung may prangkisa, si Leandro Leviste na ibinenta, kailangan yon may permission ng Kongreso. Kasi binigay sa iyo yung prangkisa. Yung prangkisa kasi, it's a privilege ha. Kaya po binibigay yung prangkisa kasi so impressed with national interest yung industriya. Kaya di ba may prangkisa yung limited airwaves ng media. Meron din tong solar. Itong kasi ito ay tinatawag na kuryente. Ibig sabihin, energy. Ibig sabihin, lahat tayo nakikinabang sa kuryente. Kailangan may prangkisa yan sa gobyerno. So pag binigyan ka ng prangkisa, ini-evaluate kasi yung qualifications mo. Hindi pwedeng nagising ka isang araw o bumili ka ng suka tapos ayoko na. No? Kailangan ng pahintulot ng Kongreso bago mo i-transfer yan sa iba. Kasi kailangan evaluate ng Kongreso, kaya mo ba ibigay yung pinangako? No? So, hindi pwedeng ibenta mo na lang basta-basta. So, ang unang tanong, binenta niya. Meron ba yung permission ng Congress? So, ngayon, sinagot niya, hindi ko naman binente. Ang binenta ko yung isang kumpanya na walang prangkisa. In which case, yung may prangkisa, sa kanya pa rin. Anong sabi ng konstitusyon? Diba? Basa! Sabi ng konstitusyon, Article 6, Section 14, ang ating mga congressman, neither shall they be directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege. Amen, Alien? Amen. Sabi directly or indirectly, hindi ka dapat involved sa prangkisa. Alien? Alien! Diba? Ano nangyari dito, mga kaibigan? Directly involved sa prangkisa. Bakit? Kasi siya raw ang may-ari. Kasi natakot siyang i-deny na ibinenta ko kasi bawal, wala permiso ng Kongreso. Kaya sinabi niya, yung ang binenta ko naman, yung wala prangkisa. So, ang ibig sabihin, hindi niya binenta yung may prangkisa. Ibig sabihin, siya may-ari. Ibig sabihin, meron kang conflict of interest. Na dapat i-declare mo na. Dapat, tsaka dapat, sabi niya, dineklara niya naman daw. Pero hindi, ang requirement, mag-divest ka. Kasi, sabi ko kanina, congressman ka ba o negosyante? Tama. Diba? So kung gusto mo mag-congressman, kailangan, hindi ka interested. Sino po nagsabi nito? Hindi naman po si Attorney Dino De Leon. Ang nagsabi po nito, Article 6, Section 14 ng Saligang Batas. And directly siya involved kasi siyang primary beneficiary nitong, beneficial owner nitong kumpanya na ito. And ang sabi niya, hindi naman po ako kasali. So, nag-discuss ng prangkisa na ito. Hindi naman ako member ng Energy Committee. Ano ba nakalagay sa konstitusyon? Basa, Alien? Hindi naman sinasabi na kailangan nakaupo ka dun sa committee. Ang sabi, directly or indirectly, di ba? Hindi ka dapat mag-i-involve doon sa mga kumpanya na ito. So, napakalinaw, no? Ang sabi niya, in-advise lang kasi ako ng abogado yan eh. With due respect sa mga abogado mo, sa aking palagay, mali. Kasi clear ang command ng Constitution, neither shall you be directly or indirectly be involved in franchises, So kahit hindi ka nagpa-participate, there is still a conflict of interest because it is the very institution that you are a member in that decides the continuity of the franchise. And that is a clear conflict of interest prohibited by the Constitution. So yung unang-una kong problema dito kay Leandro Leviste is the fact na meron siyang conflict of interest, bina-violate niya yung Constitution, at ang pinaka-importante sa lahat is, di ba nangako ka na i-fulfill mo yung obligasyon na magbibigay ka ng kuryente? Kaya nga, nakuha mo yung prangkisa na yan nung panahon ni Rodrigo Duterte at yan ang nagpayaman sa'yo. Tapos yung pangako mo, hindi mo i-fulfill. Ang mahal-mahal na nga ng kuryente sa Pilipinas dahil kulang ang supply natin, ninegosyo nyo pa yung kuryente, tapos hindi mo i-fulfill yung pangako mo. Anong klaseng public servant ka at bakit kailangan ka pagkatiwalaan bilang public servant kung yung pangako mo nga sa private sector, hindi mo magawa? So lahat ng mga pangako mo, Leandro Leviste, sa publiko ngayon, walang kwenta kung yung pangako mo nung nasa private sector ka pa, hindi mo magawa. Yan yung unang-una ko problema kay Leandro Leviste. Pangalawa, gusto ko lang sabihin. May listahan siya. Iba pa. May listahan. Leandro Leviste, bawal ang balat sibuyas.
lingkod bayan ka, di ba? So wag mo kaming takot-takutin ng iyong mga libel cases, di ba? Lingkod bayan ka, get out of public service if you cannot handle these kinds of criticisms. Para sa akin, di ba, napakaraming beses na ang dami mong ingay. No? May USEC na binigyan mo na, sabi mo, connected sa mga contractor, di ba? Tapos, hindi naman pala. Tapos nag-resign yung USEC kasi nasiraan na siya. Sabi mo, may Cabral files ka. Pero, pinulyot mo yung Cabral files kasi hindi naman ikaw yung authors nito, tapos ayaw mo namang ilabas. Tapos sabi mo, meron ka pa mga ibang ebidensya, pero hindi mo rin naman nilalabas. Tapos, nung dinimanda mo si Auntie Claire, ayaw mo idemanda si Boying kasi sabi mo, kaibigan ng magnanay mo. Di ba? So meron kang double standards kagad pagdating sa hustisya at dispensation ng justice and doing what is right. Pagkaibigan pala, kahit tamang gawin, hindi mo gagawin. No? So for me, yung mga antics ni Leandro Leviste pollutes the real issues with his grandstanding. At huli lang sa lahat, pasensya na kayo. Meron pa. Pasensya na kayo. Feeling ko kasi, this service, yung mga kagaya ni Leandro Leviste at saka ni Congressman Miao Miao, dun sa bagong generation of leaders. Ano yung naririnig ko ngayon? No? Sinasabihan sila, itong mga batang to. For the record, I don't think the types of Leandro Leviste and Congressman Miao Miao represent the kind of public service that our generation, Gen Z, millennials, at yung mga batang legislators represent. There are a lot of better, capable people right now. It's just that they have the antics, no? So they don't represent us. And huwag niyo pong sabihin na itong mga batang ito, no? The younger ones right now are very much capable of actually governing this nation. Sa New York City nga, di ba? 34 years old. Ang mayor Batang ng mayor. pinaka-komplikadong city sa buong mundo. So hindi po yan age. Hindi po yan age. Hindi dahil bata po sila. Dahil po yan sa very character of these people. May Tubig. Oh, muna na tubig. Wala kayo. Alam mo, dati kasi pag narinig yung punchline. Pero parang walang nakakatawa sa nangyayari. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ito sabi niya, huwag niyo po akong papatayin. Di ba? That's a very serious accusation na merong papatay sa'yo. Right? And if that's gonna be the case, tama yung antics, that i-report mo sa NBI, pangalanan mo, pakita mo yung mga ebidensya, because no one should tolerate threats against sitting legislators. No? So we're not tolerating that. Pero, antics ba ito? Totoo ba? O nagpapaawa effect? Yun ang hindi natin makita kasi ayaw niya naman ipakita yung ebidensya kung saan nanggagaling itong mga threats na ito na magpapatayin. At saka, ngayon pong nararanasan ninyo, yung mga ginigipit, supposedly, yun yung, yun yung script ninyo, ginigipit kayo dahil nagsasalita kayo against corruption. Sana naman po, the same po, ganyan po kayo ka-consistent, no? Na yung mga ginigipit at pinapatay, you say something against it. Pero parang po yung buong pamilya ninyo kasama po kayo nananahimik, lumalawakan yung patayan sila ni Rodrigo Duterte at saka maraming ginigipit nung panahon ni Rodrigo Duterte. Dahil ba nakuha mo yung prangkisa nung panahon ni Rodrigo Duterte kaya hindi ka nagsasalita sa lahat ng mga excesses ng nakaraang administrasyon at para bang gigil na gigil ka lang ng double standards mo kasi nga dahil kahit na tama, kung kaibigan ng nanay mo, hindi mo kakasuhan, ganun ba yung klaseng politika na pinopromote ng mga ganitong bagong politicians natin? No? So, para sa akin, ang daming mali, ang daming problema, pero panindigan mo yung pinangako mo sa taong bayan doon sa private sector. Kaya itong 24 billion na ito, sana, di ba, totoong magbayad siya at pagbayarin siya ng gobyerno. Oh, diba? At noong 2019, gusto ko lagi dagdag na yung nanay niya rin nasa poder noong panahon na yun. Meron ngang hindi binotong prangkisa. Ang then Congresswoman, tama, no? Lauren Legarda. Oo, marami sanang pwedeng kumuha ng prangkisa sa kanya na ibigay. And it's a privilege, di ba? So gampanan mo, hindi yung ibenta mo. At nagising ka na lang isang umaga, pinabili ka ng suka, gusto ka na maging congressman, ayoko na i-deliver yung nakuha ko kasi napagkakitaan ko na. Ganun ba yun? Kasi naibenta ko na. Ganun ba yun? Di ba? Dapat hindi ganun no? So oo, marami pang mga instances na kailangan natin tingnan mabuti kung ano talaga nangyari dito. But definitely, if hindi niya na-fulfill yung pangako niya, kailangan pagbayaran niya yun. Sige, tubig na kayo. Tubig na. Tubig ka na. Tubig time. Water time. Tubig ka na sa aming pagbabalik.